Yo, what's up mga kababayan and welcome back for another video na naman tayo ngayon. Once again, ito po ang inyong lingkod, Birador Piqua at your service. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. So ngayong araw na to mga kababayan ko ay magbibigay po tayo ng reaksyon hinggil nga po dito sa iskandal po mga kababayan ni Sara Duterte. Itong iskandal ni Sara Duterte na patuloy na umiingay sa social media at sa sambayan ng Pilipino. Tama po kayo ng pagkakadinig mga kababayan. Dahil eto nga po si Madriaga ay naglabas po ng pahayag ang kampo ni Madriaga regarding po dito sa iskandalo na kinaharap ni VP Sara nyo mga kababayan. Todo deny po itong si Sara Duterte sa di umano ay bagman po ng mga Duterte during their term, okay, na nakaaway po ni Harry Roque. Kasi po, ito mga kababayan, bago natin panoorin yung video at magbigay ng reaksyon, pakinggan po muna natin yung sambayan ng Pilipino, syempre. Ang sinisigaw nga ng sambayan ng Pilipino so far, dapat maimbestigahan ng husto itong sinasabi or statement ni Madriaga ng DOJ. Bakit po? Dahil dito nakasalalay ang katotohanan. Dito po nakasalalay ang sambayan ng Pilipino na kung sakaling tumakbo itong si Sara sa darating na eleksyon sa 2028, kumatuloy ang kanyang pagtakbo dahil parang nagdadalawang isip na nga po ang kampo ni Sara Duterte dahil lumalabas na po ang mga iskandalo, yung mga iskandal po na pilit itinatago ni Sara Duterte. Alam naman po natin yan mga kababayan na tayo pong sambayan ng Pilipino ay nakatutok dito kay Sara dahil siya po ang numero 1 na naghahangad po ng pagiging presidente sa darating na eleksyon. 'Di ba? Nasusunod sa yapak ng kanyang amang si Digongyo na nasa daig na gumaganon na. 'Di ba? Kaya po ito mga kababayan ay natututukan ng ating sambayan ng Pilipino dahil gusto pong malaman nating lahat kung ano ba ang katotohanan sa itinatago ng mga Duterte, especially ni VP Sara. Kung matatandaan nyo po mga kababayan, naglabas po through social media si Pebbles, si Mami Pebbles ng video na kung saan pagpapatunay na magkakilala talaga si Madriaga at si Sara Duterte, 'di ba? Kaya galit na galit itong si Sara, itong kampo ni Sara dahil na kumakalat po sa social media ngayon, sa Facebook po, sa TikTok, itong video na ito na kung saan kasama mismo ni Sara Duterte si Mar or Madriaga, di ba? Kaya ang sabi ng sambayan ng Pilipino ay dapat nang maimbestigahan agad-agaran ito. Pero gayon pa mga kababayan, ito pong kampo ni VP Sara ay humihingi ng hustisya dahil di umano ay sila ay pinupolitika. Kayo ba mga kababayan, naniniwala ba kayo na pinupolitika ito? Natural na di ba? Natural na nasa kapangyarihan ka. Ang mata ng tao ay nasa iyo. Buti nga si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi nagrereklamo. Kahit na ang mata ng sambayan ng Pilipino ay nasa kanya. Kahit yung ibang mga DDS na nangungutya laban sa kanya ay hindi niya pinapatulan at nagkikipit-balikat na lang. Dahil alam niya yung pagiging leader. Alam niya po yung kanyang gagampanan bilang isang leader ng ating bansang Pilipinas. Okay, so eto mga kababayan, ito pong interview dito sa DZMM na kung saan po ay matutunghayan po natin, maririnig natin kung ano po ang alibay ng Duterte camp or ni Sara Duterte sa naturang
ano po, naturang iskandalo na nilabas ni Madriaga. O eto po mga kababayan ha, pakinggan po natin, pakinggan po nating mabuti. Let's all watch this. Sinasabi po ni VP, sinisiraan siya ni Ginoong Madriaga at possible kasi baka meron siyang presidential bid. So, pamumulitika ang lumalabas na kanyang statement. Ano po ang reaction po ng inyong kampo? Hindi niya hinaharap yung issue na ibinato sa kanya. So yung reason kasi na everything is politics, yun lang lagi ang sinasandalan niya. Dahil nga, syempre politiko siya, talagang lahat ng sasabihin niya, lahat politika. Pero malinaw naman po yung, doon sa pagkakabasa ko doon sa statement niya, itinatanggi niya yung personal na pagkakakilala. Which is, Correct. napatunayan namin magkakilala talaga sila. May kumakalat na video footage kahapon. Makikita mo doon sa pagsalubong sa kanya during the campaign noong February 6 or 7, 2022. Siya pa itong naghahanap kay Ramil Madriaga, ang tawag pa nga niya, Sir Ram. So, nandun ba yung paggalang? Makikita mo doon na kinuha niya yung watawat doon sa isang supporter. Tapos sabi niya, Sir Ram, malambot pa yung pagkakasabi nun. Tapos sabi ng mga supporter, Kuya Ram, hanap ka ni Mayora. So, yung video footage na yun, isa lang yun sa pinangahawakan namin to establish yung relationship. So, parang, imagine mo, ikaw ang national convener ng ISIP, tapos sasabihin hindi ka kilala. Samantalang may isang video footage na yan nakuha namin. In fact, nahirapan kaming hanapin yan kasi deleted na yan sa Facebook post nila. Nakita lang namin yan sa YouTube, hindi na nabura yan. So that shows na-establish namin yung relationship. Sir, can you walk us through lang? Paano nga ba nagsimula yung relationship? Ano ba si Ginoong Madriaga kay Vice Presidente? Ano naging role niya? Oo. Well, according to his affidavit, no, nakilala niya noong 2018 si Mayora dahil pinakilala siya ni former President Duterte. Doon na nagsimula yung kanilang relationship and up to the point na nagbuo siya ng tinatawag na ISIP na ang sabi niya is Inday Sara is my president movement. Siya ang national convener noon. Kaya mapupuna mo doon sa campaign nila, lagi sila naka-t-shirt ng green. Ang supporter nila ISIP. National convener siya ron. Napakalaking factor yung ginampanan niya ron doon sa support group. Hanggang sa manalo si BP Sara for si Mayor Sara for the BP post. At nagtuloy-tuloy na yung kanilang relationship doon hanggang sa pinagkatiwalaan siya doon sa mga paggawa ng mga bagay about money, kagaya ng nasabi niyo. Sir, attorney, syempre ang tanong din dito, bukod sa naging tugon ng Pangulo na ingay lang ito, para siraan lang siya, ang kanyang, ay ng pangalawang Pangulo, ang kanyang reputasyon, sorry, ba't ba pagi nababanggit ko, Vice President, yung kanyang reputasyon, ang tanong po dito, ano ngayon, bakit ngayon lumabas itong si Sir Ramil para sabihin lahat ng ito, ng naging transaksyon nila kung hindi ba talaga niya hinaharang yung possible na pagtakbo ng Vice Presidente? Yung pinaka-rason daw niya is that gusto niya matigil yung mga usapin, yung mga impluwensya, masamang impluwensya na dala ng Pogo money, na kung saan marami siyang pick up and delivery sa iba't ibang politician. So basically yun yun. Tapos yung sasabihin mo siguro na bakit ngayon lang, October or November, Opo. yun lang siguro yung pagkakataon na nagkakilala kami dahil doon sa kanyang efforts na sumulat sa ibang congressman, Opo. sa iba, sa Quadcom, kay Senator Risa, hindi ganong nabigyan ng pansin. Opo. Marami siyang sinulatan noon habang nakakulong siya. Hindi siya nagkaroon ng opportunity. Remember, nakakulong siya, limitado yung kanyang communication. It just so happens sa pagbisita ko lagi doon sa Annex 2, nakilala hanggang sabi niya pwede kong pagkatiwalaan to si Attorney Palad. Opo. Sa kanya dinisclose yung mga bagay na yun. Hindi ko kasi siya mapagtiwala kung sino lang ang lawyer na lalapit sa kanya. Opo. Masyado Opo. siyang namimili po ng kausap. Opo. Attorney, paano ninyo ite-take yung naging pahayag ng Vice President? Kasi, di ba, ang nagiging comparison po kasi, nung naglabas ng statement si Zaldico, video statement, sabi ng pangalawang Pangulo, kapani-paniwala. Itong kay Ramil, na idinadawit siya na pinanumpaan ni Ramil Madriaga, itong affidavit niya, parang pan-distraction lamang. Napaka-selective nga po ng mga acceptance nila sa mga lumalabas na balita. Pag pabor sa kanila, papaniwalaan. Pag hindi pabor sa kanila, sasabihin nila politika. So, dapat siguro kung talagang gusto niyang i-deny yung kanyang pagkakilala kay Mr. Ramil Madriaga,
Mas maganda mismo sabihin niya yun sa isang interview, hindi yung press release lang. Kasi pwedeng i-disown yung press release na pagkakamali lang ng staff niya. Kagaya ng allegation doon na prior criminal record. Wala pa ho siyang criminal record. Maaring nakasuhan siya, nakulong siya, pero inabsuelto siya ng Supreme Court. So, hindi tama lahat yung sinasabi doon na may prior criminal record. Kung may prior criminal record yung tao, bakit pala siya naging convener mo doon sa isip? Siya pa yung ginawa mong tagahawak ng isang bagay doon during the election. So, idinikit ni VP Sara yung pagkatao niya kay Ramil Madriaga. Hindi niya may tatanggi yun kasi napakaraming pictures na nakuha kami sa Facebook. Antayin pa natin kung makukuha natin yung mobile phone ni Ramil Madriaga sa korte. Mas marami pa hong laman yun. Oo. Isa pa dyan, sir, nabanggit mo nga, attorney, di ba may pending case siya? Tama po, nakapiit pa rin siya dahil sa kasong kidnapping. Tama po, Attorney Raymond? Tama po yan. Opo. Ang sinasabi naman po ng iba, posibleng nag-iingay siya para gawin siyang witness at para yung kaso niya ay maibasura at pakinabangan ng publiko at ng mga ibang opisyal, ito mga statement niya laban sa pangalawang Pangulo. Malinaw po yung sabi ko sa kanya. No? Hindi siya pwedeng, nung tinanong ko nung sabi kong ilalabas natin to, kung anong demands mo. Wala, sabi niya, attorney, basta tulungan mo lang ako ng representasyon. Tulungan mo ako dun sa kidnapping case ko. Okay na ako dun kasi 6 kaming akusado ron na kaya namin patunayan na inosente kami dun sa charges na yun. So, wala akong trade-off dyan na magtitistigo siya, i-drop yung kaso. Hindi yung mangyayari yun sa ngayon kasi ang private prosecutor po ng kidnapping case na yun, si Attorney Roque. So, definitely hindi papayag si Attorney Roque na iurong yun ng ganon-ganon lang. Sino bang involved dito sa kidnapping na to, sir? And doesn't it diminish yung kanyang credibility dito sa Reputation kanyang niya, accusation sa pangalawang Pangulo? Ang involved dyan yung dati niyang pinagtrabahuhan na according to Ramil, mga POGO operators din at na-involved na sa smuggling ng mga meat products. Recently, I think December 11, na-raid na naman yung kanilang warehouse sa Nabotas. Nahuli yung kanilang kumpanya na nag-i-smuggle. According to the report, ni-raid na si IDG at Department of Agriculture. Ito yung pamilya nila Margaret Lu. These are the people na nag-complain ng kidnapping doon kay Ramil Madriaga na ang lawyer, na aside from being POGO operators daw, ang lawyer is si Attorney Roque. Doon na nagdugtong-dugtong yung problema na yun. Pero yun nga, sir, yung pangalawang question, doesn't it diminish yung credibility nitong accusation niya laban sa Vice President? Well, yung credibility kasi is up to the court. Kasi remember, pending pa lang yung criminal case, hindi pa siya convicted prisoner. If you will go back to the past, nung panahon ni Congresswoman De Lima, the government utilized, weaponized the convicted prisoners. Sila yung mga nakakulong noon sa Munti, dinala pa sa Kongreso, nilipat pa sa NBI para proteksyonan to testify against then Senator De Lima. So hindi pwedeng sabihin ngayon nung ibang tao na let's say sa Duterte camp na walang credibility yan kasi may pending case. Yung administrasyon nila use those witnesses convicted pa to testify against De Lima and I think around 7 or 8 persons doon sa 3 illegal drug cases, pero nabasura nga yung mga cases na yun because they cannot prove yung conspiracy to commit illegal drug trading. So lahat naman po sa batas natin, all persons are qualified to become witnesses po. Doon naman po sa accusation na, doon sa statement na siya ay bagman. Ayan. Ano po ang supporting, may video ba? May ebidensya po bang pinanghahawakan si Ginoong Madriaga? According to him, yung kanyang mobile phone na binigay ni former President Duterte is nasa korte. Doon daw talaga nakalista meron siyang ginawang diary doon ng lahat ng kanyang lakad at mga pictures ng pick-up ng pera, deliveries ng pera, kinukunan niya. So, that's why we requested the Ombudsman and the NBI to request the court to conduct forensic examination ng kanyang 3 mobile phones. Sumulat na po kami sa Ombudsman at sa NBI and hopefully through the power ng subpoena ng Ombudsman, baka ma-secure yung mobile phone na yun at ma-forensic examine po. Attorney, tama ba, consistent yung sa sinasabi ni Ramil na ang Vice President tumanggap ng mga donasyon ng kampanya mula sa mga POGO money? Yes po. Ang sabi niya is that siya ang nagpipick up ng pera sa mga Chinese personalities na identified sa POGO operation. Alam niya kung saan siya kumukuha.
At pagkakuha niya ng pera, ihahatid niya, depende kung saan siya ipapahatid sa kanya. So, Opo. nung last visit ko Opo. sa kanya, 2 days ago, itong Sabado, he even mentioned delivering monies to 2 senators and around 4 congressmen Opo. using Pogo money. So, malinaw ang kanyang recollection at ang sabi niya, lahat yan Pogo money. Kung saan ko kinukuha yan, puro Pogo operators mga nakatira dyan. Opo. Medyo mabigat po kasi, attorney, itong accusation na to kasi hindi lang siya basta tumanggap sila mula dun sa Pogo money. Kung kumampanya ka, tumanggap ka ng pera mula sa Pogo na nanggaling ng China, hindi parang malinaw na paglabag to sa konstitusyon natin na nagpapapondo ka sa ibang bansa. Pero ano po ang magiging, syempre, ito na naman tayo, ano ang magiging ebidensya? Paano mapapatunayan lahat ng ito na sinasabi ni Ramil Madriaga, sir? Meron, according to him, meron siyang isang kasamahan, co-accused din niya, a certain Richard, na nakasabay niya ng ilang beses sa pag-pick up ng pera at pag-deliver sa persons designated by BP Sara. Sa ngayon, nasa Annex 2 din yung taong yon, and hinahayaan lang namin makapag-isip-isip para magsabi na rin, mag-execute ng affidavit. Kaya lang yung iba kasi raw natatakot kaya hindi pa lumulutang. Bukod doon, of course, yung contents ng mobile phone niya, na nandun yung mga pictures kung saan niya iniiwan yung sasakyan, kung saan niya pinipick up yung kotse na puno ng pera. Marami daw po ng ebidensya ron. And text messages and call logs na magkoconnect kay BP Sara and other persons na katransaksyon niya po. At panghuling tanong na lang po, attorney, ano ngayon yung siguro plano? So ngayon, nakakulong si Ginoong Madriaga, sumagot naman si Vice President. And from your end, as his counsel, ano ang inyong plano moving forward? Well, sa amin, nakapokus kami na forensic examine yung kanyang mobile phone and hoping kami na yung ombudsman will be sending representative lawyers to further interview, conduct investigation kay Mr. Madriaga doon sa Annex 2 po. If they can validate, they can interview, conduct further examination para magkaroon ho ng additional information ng ombudsman diretso from their mga people nila na siyang magtatanong kay Ramil Madriaga po. Okay. Sige, sir. Patuloy kami makikipag-ugnayan para po sa updates pa rin dito po sa matter na ito. Maraming salamat po, attorney. Maraming salamat, attorney. Merry Christmas po. O ayan mga kababayan ha. O narinig natin, narinig po natin lahat, no, ninyo na mga manonood na kung saan ay talagang itong kampo ni Sara Duterte ay hindi na po magkanda ugaga dahil nga po sa paglabas ng katotohanan na ito talagang si Madriaga at itong si Sara Duterte ay magkakilala po. Oo, 'di ba? Magkasama sa campaign. At doon nga po kitang-kita sa video na inano po ni Mami Pebbles, no, na nagtre-trending. I'm sure napanood nyo na 'yon. Doon po hindi mapagkakaila, no, kahit itanggi pa ni Sara Duterte, hindi po mapagkakaila yan, mga kababayan. Kalokohan po mapagkaila yan. At ang maniniwala na lang po diyan at bobo at tanga. 'Di ba? Hindi po tayo pinanganak kahapon para hindi natin matukoy kung anong gustong tumbukin nito ni Sara Duterte. Ibig sabihin po, gusto niya makalusot dahil bakit? Dahil another issue na naman, scandal na naman ito sa kanyang pagkatao, sa kanyang kakaharapin na impeachment, mga kababayan. Dagdag na naman itong kaso laban sa kanya na ipinail po na graft and corruption. Ito po ay lehitimo na nagpapatunay, mga kababayan ko, na etong mga Duterte, especially itong si Sara, ay maraming kasinungalingan. Lalo-lalo na po yung sa COA pa lang, mga kababayan, kitang-kita na natin, 'di ba? Tapos gusto niyang isipin natin, lahat 'yon ay makatotohanan. 'Di ba? Unang-una po sa lahat, wala pong ganung mga presyo sa merkado na ganung kalalaki. Kahit 10 tayo umikot, 'di ba? At ang ito nga pong mga kinasasangkutan ng Vice Presidente ng mga DDS
ay talaga pong tinututukan ng sambayan ng Pilipino, especially po ng mga vlogger. Dahil bakit po? Mainit-init po ito, no? Mainit pa ito sa kanin na isinapaw mo, no, nung nag-iin-in ka. Di ba mga kababayan? Kaya marami pong napapaso na mga DDS, na mga DD shit, DDless, no? Dahil unti-unti na po, no, lumalabas yung kanilang mga baho. The downfall, ika nga, of PDP laban. The downfall of the Duterte, 'di ba? At nagpapakalat nga sila ng fake news na di umano ay makakalaya at nakalaya na daw itong si Digongyo. Di ba? How amazing, no? Na nauuna pa sila sa balita. Gayon, wala pa naman na ibabalita through mainstream media. Puro sila social media na puro ka-fake newsan, mga kababayan ko. Kayo ba, naniniwala ba kayo dito kay Sara Duterte na siya ay inosente sa lahat ng akusasyon na nilalabas laban sa kanya at may mga kalakip na ebidensya? Kasi kung ako tatanungin nyo bilang isang birador, bilang isang bengador, mga kababayan, ako po ay hindi ako naniniwala dahil ito po ay mayroong matitibay na ebidensya at kalakip na black and white na tinatawag, mga kababayan. Kaya kung ako ang tatanungin nyo, mas mainam na ito ay harapin at dapat pong tutukan ni Sara Duterte para po, no, kung siya'y malinis talaga, dapat niyang harapin itong lahat. Magmula sa COA, magmula sa mga overprice, at magmula doon sa mga, kinakasangkutan niyang bank account issue, no? Na di umano ay nakaka-receive sila ng mga parapernalya galing po sa ipinagbabawal na gamot, 'di ba? Ayon yan mismo sa mga i-file sa kanya na case ni Senator Sani Trillanes at doon po sa susunod at darating na impeachment ni Sara Duterte. Okay? So, ayun lang mga kababayan, ha? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita po tayong muli sa panibagong reaksyon at panibagong pagbebenga sa mga ganitong klase ng issue at sa mga ganitong klase ng mga topic or talakayan dito sa social media, mga kababayan. Siyempre, importante pa rin ang iyong komento, ang iyong talumpati sa ating live. Kaya mag-comment ka na, italumpati mo na yan kung gaano kahaba yan. At yan ay absolutely bibigyan natin ng reaksyon at bibigyan natin ng pagpapahalaga dahil ang ang bida rito, mga kababayan, sa channel nato ay kayong mga commentator. 'Di ba? Dahil tayo ay lahat tayo ay taxpayer, 'di ba? Importante na mailabas nyo ang inyong sama ng loob sa loobin regarding sa pagwawaldas ng mga hinayupak nato. Okay? So once again, ito po ang inyong lingkod, no? Birador Pico at your service, mga kabengador. Magkita-kita tayo for another video. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The